Hypothetical question lang po. What if i-dismiss po ng Senate Impeachment Court yung complaint, ay yung case, nang hindi man na nag-hearing? Wala ho sa saligang batas yan. Yan ho ay betrayal. Yan ho ay hindi alinsunod sa ating saligang batas. Sapagkat, unang-una, I'm assuming ang inyong tinutukoy ay yung motion to dismiss na inilahad ni Senator Bato de la Rosa. Ang hukom po, hindi nagmo-motion. Ang nagmo-motion, yung mga partido. Yung mga grounds na binanggit ni Senator de la Rosa, yun din po yung grounds na iniakit nila sa Supreme Court. So, ang nangyari, si Senator de la Rosa, umaaksyon na parang defense counsel. Ayon ho sa saligang batas, kapag nailatag ang articles of impeachment, dapat agad-agad mag-proceed sa trial. At dapat bigyan, iserve ng writ of summons ang impeached official para maglahad ng sagot or answer, not a motion to dismiss. Kung yung nasasakdal ay hindi pwedeng maglahad ng motion to dismiss, di lalo na siguro yung hukom. Di po ba? Dahil ang sinabi po ng saligang batas, ang kapangyarihan ay to try and decide the case. To try, ibig sabihin po, ay maglitis. Pangalawa, ang ginamit po ng saligang batas na lengguwahe, trial shall forthwith proceed. Trial. Hindi ho sinabi ng saligang batas na ang kapangyarihan ay to hear and decide. Mas malapad po ang saklaw nung legal term na to hear. Ang legal term to hear means to ascertain whether or not the articles or ang reklamo is worth pursuing. In other words, may basihan ba yung sakdal? Hindi ho sinabi ng saligang batas to hear. Ang sinabi ng batas, to try and decide. Ganun ho ka-eksakto ang lengguwahe ng saligang batas ukol sa proseso ng impeachment.